Sa isang mundo kung saan ang mga appearance ay madalas na natatakpan ang tunay na mga intensyon, ang mga introvert ay nagtataglay ng isang natatanging kakayahan upang makita ang kawalan ng katapatan sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa kanilang matalas na kasanayan sa pagmamasid at malalim na pakiramdam ng intuition, mabilis nilang natutukoy ang mga individual na nagpapakita ng panlabas na kabutihan habang nagtatago ng mga lihim na motibo. Mula sa banayad ng mga senyales hanggang sa mga inconsistency sa mga salita at kilos ng isang tao, ang mga introvert ay nakabuo ng isang radar para makilala ang mga nagpapanggap lang. Alamin natin ang mga paraan kung paano natutuklasan ng mga introvert ang mga impostor na ito. Inilalantad ang mga red flag na nagpapahiwatig na ang isang tao ay maaaring hindi kasing totoo ng kanilang panlabas na anyo. Narito ang paraan ng mga introvert para malaman kung nagpapanggap lang na mabuti ang isang tao. Number 1. Inconsistent na mga gawi. Ang mga introvert ay mahusay na napapansin kapag ang mga salita ng isang tao ay hindi tumutugma sa kanilang mga aksyon. Halimbawa, maaaring madalas na sinasabi ng isang tao ang kahalagahan ng kabutihan, ngunit pagkatapos ay kumikilos sila ng makasarili sa mga group setting. Ang inconsistency na ito ay maaaring magbunyag ng kakulangan ng pagiging tunay, na naguudyok sa mga introvert na questionin ang tunay na pagkatao ng individual na ito. Ang kanilang pagkahilig na mag-obserba at magmuni-muni ang nagpapahusay sa kanila na ma-pinpoint ang mga pagkakaibang ito. Number 2. Superficial charm. Madaling nakikilala ng mga introvert kapag ginagamit ang charm bilang fasad. Kung ang isang tao ay labis na nambobola o labis na kaaya-aya ng walang sangkap, maaaring magmukhang hindi sincere ito sa kanila. Maaaring maramdaman nila na ang charm na ito ng isang tao ay tungkol sa pagmamanipula o pagpopromote sa kanilang sarili kaysa sa tunay na koneksyon. Ang kamalayan na ito ang tumutulong sa mga introvert na makilala kung ano ang tunay at kung ano ang mababaw na kabutihan. Number 3. Kakulangan sa lalim. Para sa mga introvert, ang pakikisali sa makabuluhang pag-uusap ay hindi lamang isang kagustuhan, ngunit isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng mga tunay na koneksyon. Sila ay umuunlad sa lalim at nilalaman, nakakahanap ng katuparan sa mga talakayan na higit pa sa mga small talks. Kaya kapag ang isang tao ay patuloy na umiiwas sa mga mas malalim na paksa o tumutugon ng mga hindi malinaw at mababaw na mga sagot, madalas itong nagtitrigger ng red flag para sa mga introvert. Ang pag-uugali na ito ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay maaring mas nakatuon sa pagpapanatili ng isang mababaw na relasyon sa halip na pagyamanin ang isang tunay na koneksyon. Ang mga introvert ay partikular na bihasa sa pagkuha sa mga pahiwatig na ito dahil pinahahalagahan nila ang pagiging tunay at pagiging bukas sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Mabilis nilang madarama kapag may nagpipigil o sinusubukang ilihis ang makabuluhang mga pakikipag-ugnayan na maaaring questionin ang katapatan at intensyon ng tao na yon. Para sa mga introvert, ang tunay na mga pag-uusap ay ang pundasyon ng pagtitiwala at koneksyon. At ang anumang pag-iwas dito ay nagpapahiwatig ng potensyal na kawalan ng katapatan. Number 4. Sobrang pagbibigay diin sa imahe. Ang mga introvert ay may kahanga-hangang kakayahan na makita ang mga individual na inuuna ang kanilang pampublikong imahe kaysa sa kanilang mga tunay na halaga. Kapag ang isang tao ay labis na nakatuon sa pag-curate ng panlabas na kabaitan o moralidad, patuloy na itinatampok ang kanilang mabubuting gawa para sa pagpapatunay sa lipunan, nagtataas ito ng red flag para sa mga introvert. May posibilidad silang tumingin ng higit pa sa mga surface level na pag-uugali na nadarama kapag ang mga aksyon ay hinihimok lamang ng isang pagnanais para sa pag-aproba sa halip na tunay na kabutihan. Napapansin ng mga introvert ang mga banayad na inconsistency na lumalabas kapag ang panlabas na katauhan ng isang tao ay hindi naaayon sa kanilang panloob na karakter. Ang pangangailangang ito para sa patuloy na atensyon o papuri ay kadalasang tumutukoy sa kanilang insecurities na maaaring makita agad ng mga introvert sa pamamagitan ng mga di-verbal na pahiwatig, tono ng boses at mga pattern ng pag-uugali na tila napipilitan o ine-exaggerate. Ang kanilang likas na hilig sa pagsisiyasat ng sarili ay tumutulong sa kanila na mabilis na matukoy ang mga palatandaang ito na nagpapahintulot sa kanila na makilala ang tunay na kabutihan at sa mga nais lamang magmukhang mabuti. Number 5. Walang kakayahang i-handle ang mga kritisismo.
Kapag nahaharap sa mga pagpuna, ang mga nagpapanggap ay may posibilidad na tumugon ng may pagtatanggol. Kadalasang nagpapakita ng kawalan ng kapanatagan sa pamamagitan ng mga agresibong tugon o pagde-deny. Ang mga introvert na pinahahalagahan ang pagsisiyasat sa sarili at pagpapabuti ng sarili ay madaling nauunawaan ang pag-uugaling ito. Na-appreciate nila ang mga individual na nagpapakita ng pagpapakumbaba at kamalayan sa sarili, mga katangiang nagbibigay daan sa isang tao na tanggapin ng maayos ang mga constructive criticism. Para sa mga introvert, ang kakayahang kilalanin ang sariling mga flaws ng isang tao at lumago mula dito ay isang tanda ng pagiging tunay. Sa kabaliktaran naman, ang mga nagpapanggap ay mas nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang magandang fasad na tinitignan ng anumang kritisismo bilang isang banta sa kanilang imahe sa halip na isang pagkakataon para sa paglago. Ang hindi pagnanais na tanggapin ng mga feedback ay isang red flag para sa mga introvert. Nagpapahiwatig na ang isang tao ay maaaring mas nababahala sa kanyang itsura kaysa sa tunay na pagpapabuti sa sarili. Number 6, pagchichismis tungkol sa iba. Ang mga introvert ay sensitibo sa dynamics ng mga interpersonal na relasyon. Kung ang isang tao ay madalas na nagsasalita ng negatibo tungkol sa iba, lalo na kapag ang mga individual na yon ay wala, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng empatiya at respeto. Ang pag-uugaling ito ay madalas na nagpapakita ng isang makasariling saloobin, at ang mga introvert na pinahahalagahan ang integridad at kabutihan ay malamang na magdodoble ingat sa gayong mga individual. Number 7, inconsistent moral standards. Para sa mga introvert, ang pagbibigay pansin sa kung paano binibigyang katwiran ng isang tao ang kanilang mga aksyon ay isang pangunahing paraan upang masuri ang pagiging tunay. Kapag napansin nila ang isang tao na binabaluktot ang kanilang mga pamantayang moral batay sa kaginhawaan, gaya ng pagsisinungaling, pagmamanipula ng mga katotohanan o pag-uusig para sa personal na pakinabang, nagtataas ito ng red flag. Pinahalaga ng mga introvert ang integridad at pagkakapare-pareho sa mga aksyon at prinsipyo ng isang tao. May posibilidad silang tumutok ng higit pa sa surface level na ugali, tumutuon sa mga motibasyon na nagtutulak sa mga pagkilos na yon. Kaya kung babaguhin ng isang tao ang kanilang mga halaga upang umangkop sa kanilang pansariling interes, mabilis na nadarama ng mga introvert ang kawalan ng katapatan na ito. Sila ay partikular na nakaayon sa mga etikal na pagsasaalang-alang at madaling nakikita kung ang isang tao ay pinaprioritize ang kanilang sariling agenda kaysa sa paggawa ng tama na inilalantad ang tunay na kalikasan sa likod ng maskara. Number 8, attention-seeking na mga ugali. Ang mga nagpapanggap ay maaaring gumawa ng mga altruistic act, ngunit ginagawa lang nila ito para sa pagpapatunay. Napapansin ng mga introvert kapag ang isang tao ay madalas na nagbabahagi ng kanilang mabubuting gawa sa social media o naghahanap ng papuri sa kanilang mga aksyon. Ang pag-uugali na ito ay nagpapahiwatig na ang kanilang motibo ay ang pagkakaroon ng pagkilala sa kanilang sarili kaysa magkaroon ng tunay na pakikiramay. Ito ang nag-uudyok sa mga introvert na questionin ang kanilang katapatan. Number 9, kakulangan ng empatiya. Ang mga introvert ay lubos na pinahalagahan ang empatiya at emosyonal na koneksyon. Kapag ang isang tao ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan na maunawaan o tumugon sa damdamin ng iba, ito ay nagpapataas ng alarma para sa mga introvert. Sensitibo sila sa mga emosyonal na pahiwatig at mabilis na nakadarama kapag ang isang tao ay walang tunay na pagmamalasakit para sa kapakanan ng iba, na humahantong sa kanila na maging maingat sa mga naturang individual. At number 10, paglampas sa mga hangganan. Ang mga nagpapanggap ay madalas na binabaliwala ang mga personal na hangganan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkamagiliw o pagiging matulungin. Napapansin ng mga introvert kapag ang isang tao ay nagpupumilit na makisali sa kanilang buhay o pinapasok ang mga personal na bagay ng walang pahintulot. Ang pag-uugali na ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng respeto sa otonomiya at isang pagnanais na kontrolin o manipulahin ang relasyon, na nag-uudyok sa mga introvert na panatilihin ang kanilang distansya sa ganitong mga individual. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ang matinding method na palaging ginagamit ng isang introvert para makaiwas sa mga masamang tao. Shoutout kay Nerissa Malapit. Sabi niya, true, ganyan po talaga mga ginagawa namin, lalo na sa mga taong ayaw naming kausapin. Isang paraan namin yan para hindi magkaroon ng conversation sa mga taong mababaw mag-isip. Shoutout din kay Isabel Yap, Irish Gonzalez, Madge Medel, Marie Delight Worker, Emma Villanueva, Cathy at kay Malia Mumena Bantas.
Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Sa pamamagitan ng pagiging maalalahanin sa mga palatandaang ito, ang mga introvert ay maaaring mag-navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ng mas epektibo, pinoprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga individual na maaaring hindi nasa puso ang kanilang pinakamahusay na interes. Ang kanilang kakayahang mag-obserba at magmuni-muni sa mga banayad na pahiwatig ay tumutulong sa kanila na makita ang higit sa mababaw na kagandahan o kagandahang loob. Ang intuitive na kamalayan na ito ang nagbibigay daan sa mga introvert na matukoy ang tunay na motibo sa likod ng mga aksyon ng isang tao. Naiiwasan ang mga relasyon sa mga taong maaaring manipulatibo o hindi sincere. Bilang resulta, maaari silang bumuo ng mas makabuluhan at tunay na mga koneksyon na inuuna ang mga relasyon sa mga individual na tunay na nagpapahalaga sa tiwala at integridad. Sa pamamagitan ng pag-tune sa kanilang panloob na patnubay, ang mga introvert ay lumilikha ng isang personal circle ng mas malalim at mas mapagkakatiwala ang mga relasyon. Alam mo ba na may mga mabisang paraan ng mga introvert para maiwasan ang mga taong may masamang balak? Panoorin mo sa video na to.